Eto i-share ko sa inyo 'to, kasi, naano ko na ito, na i-content ko na ito. Pero gusto ko lang siyang maulit kasi i-share uli kasi alam nyo, ang dami nating napapanood ngayon sa social media, yung mga taong nagsisinungaling para masira yung kanilang kapwa, para masaktan yung kanilang kapwa dahil sa isang ambisyon. 'Di ba? Maraming mga taong nagpagamit, nagsinungaling para yun nga, masira yung kapwa niya. Alam nyo kasi, hindi na bago sa akin yan, dahil na-experience ko po yun. Mayroon ako isang kaibigan. Noong una, akala ko kaibigan ko siya. Pero alam mo, ang pagkakaibigan kasi, sa mga nangyayari sa buhay, unti-unti mo siyang makilala. Hindi sa salita, kundi sa action. Kaya nga sabi nila, action speak louder than words. Totoo yan. Kasi akala ko nga mabait siya. So may pangyayaring ganito na kinuusap niya ako na kailangan kong magsinungaling para masaktan yung kanyang kaaway. Kailangan kong gumawa ng kwento ng kasinungalingan. Noong una, nabigla ako. Tumango ako agad. Kaya nga alam nyo, dapat wag kayo agad magdesisyon. Mali po yun, agad-agad kayo nagdesisyon. Kailangan talagang pag-isipan. Well, natuto naman ako sa buhay ko. Sa pagkakamali ko na yun, natututo ako. So, tumango ako. So, nung kinagabihan, nung matulog ako. Pero nung pagtango ko, minuto lang nung umalis siya, na-realize ko na talaga. Yes na, alam kong mali. Di ba? Alam kong mali. So, no, hanggang sa natulog ako, hindi ako makatulog. Kasi pag hindi ka talaga sanay na gumawa ng gano'n na magsinungaling ka para makasakitan ka ng kapwa mo, makasira ka, hindi mo talaga kaya. So, ginawa ko. Kinabukasan, kinausap ko siya. Sabi ko, hindi ko na gagawin. Hindi ko na siya itutuloy. Hindi ko kaya. Nagalit siya sa akin. At hindi lang siya, buong ang kanya. So, ito nagkataon na mayroon ako dapat mga benepisyo makukuha. Kaso nga, may connection siya doon. So, ang ginawa niya, inalis niya ako sa listahan. Kaya hindi na ako nakaka-receive ng ganun. Kasi, pinatanggal niya ang pangalan ko. Pero sa akin, okay lang yun. Walang effect sa akin yan. Kasi alam mo, kung ipagpapalit ko yun sa kasinungaling, tapos magsisinungaling ako, hindi ko kaya yon. So, wala sa akin yung katinanggal man niya ako, wala sa akin yan. Basta ang importante sa akin yung sa mata ng Diyos, hindi ako nagkakasala. Yun po kasi importante sa akin. Kasi takot po ako sa karma. Diba? Takot ako sa Diyos. May takot ako sa Diyos. Alam mo naman, hindi man ako mabuting tao. Hindi ako perfecto. Nagkakasala naman ako. Pero hindi ko talaga kayang ganun. Yung magsinungaling ako, pas may masisira akong tao, hindi ko po talaga kaya. Nagkakasala mo ako mga slight lang. Char. So, kaya yung napapanood ko doon sa social media, totoo yung mga taong na yan. Yung mga nagsinungaling sila para masira yung kapwa nila. Dahil yung iba nagsisip-sip, 'di ba? Kasi mayroon din silang gustong makuha. Kaya sila nagsisip-sip, nagpagamit sila, sinungaling ka, nasira mo yung isang tao. Pero itong tandaan mo, yung taong sinira mo, hindi lang siya ang sinira mo, hindi lang siya ang sinaktan mo, kundi ang buong ang kanya, buong pamilya niya ang sinaktan mo at ang sinira mo. Ngayon, yung pagsisinungaling mo para masira yung kapwa mo, kasi yung may taong kumausap sa'yo, may kapalit nga, di ba? Kapangyarihan. Hindi yan habang buhay sa'yo. Mawawala yan sa'yo. Pero yung ginawa mong kasalanan doon sa kapwa mo na sinira mo, nandyan yan sa pagkatao mo, konsensya mo, habang buhay mong dadalhin yan. And then, one day, magising ka na lang. Maraming bagyong dumating sa buhay mo. Trahedya. Anong tawag noon? Karma.
Naniniwala ako dun. Kasi ako nakakarma din ako pag gumawa ako ng mali, pero slight lang. Pag alam ko nagkakarma ako, oh Lord, sorry. Ganun ako, God, di ba? So, minsan kung kailan ka nagbago, saka dumadating. Di ba? Maraming dumadating na problema. Tanungin mo yung sarili mo, ano bang ginawa ko noong araw? Baka may tao ako inagrabyado, may mga tao akong nilamangan dahil sila yung mga taong inosente para kumita ako. Lamangan ko sila, bubulahin ko sila, uutuin ko sila. Yung mga ganun, baka marami tayong ginawang masama noon, kaya tayo may mga dumadating na bagyo sa buhay natin. Kasi yung problema, minsan, may problema na pagsubok. May problema din na kabayaran ng ating ginawa noon. Kasi sabi naman, di ba, kung anong itinanim mo, yun ang anihin mo. Kaya alam nyo, kung may pagkakataong kayong magbago, bawiin, yung ginawa nyo sa kapwa nyo na nagsisinungaling kayo para masira, gawin nyo bago mahuli ang lahat. Masarap mamuhay ng wala kang taong sinaktan at sinira. Kahit magdildil lang tayo ng asin. Diba? So, ayan, bye-bye.